Nagpatawag po ako ng press para sa bisita niyo sa ospital. Magandang PR yun for you, the caring grandfather. Alright, but make sure na nasa labas lang sila. Sasama rin ako sa'yo, Leandro. Maganda rin para sa PR natin na we may not recognize the other women, but at least we care for all your grandchildren. Okay. Just be there at 3 sharp. Asturias, Elaine? Yes, sir. Excuse us. Rosa Camila, sino nagbabantay kay Charlie ngayon? Ang mami ko po. Aba, paalisin mo siya during that time kasi hindi siya dapat makita ng mga press doon. Pero Official visit yon ang usapan. Ako ang tunay na lola ng bata. Pero dahil pupunta dito si Luminada at official visit yon, ako lalabas ng kwarto? Oh, pero hindi Teka, bakit hindi sinabi sa akin ni Rosa Camila at ikaw nagdadala ng balita rito? Hindi nga makakasama si Rosa Camila sa visit mamaya. Sa kami kami din sa iba. Hindi pwede. Ginagamit na nilang apo ko sa kampanya. Ako pa lalabas ng kwarto. Alisa, pero may usapan kayo. Hindi to kasama sa usapan. Pagbigyan mo na si Iluminada. Ilang araw lang naman mananatili si Charlie dito. Hayop talaga yung Iluminada na yan. Hayop! Lola, stop that! Tingnan mo. I'm sorry, Charlie. Eh kasi naman dito pa kayo nagtataasan ng boses. Lumabas nga kayo. Ito Tara. Ito pa mga sigawan sa labas. Halika nga. Kasi ng boses. Oh, lalo ka na, no? Ma, hindi ako makakapunta para dumalaw sa pamangkin ko kay Rosa Camila. Mas lalo ka na. Asawa mo ang kalaban ni Daddy. Pero magkaibigan naman kami ni Alicia. Can't I go there on a personal basis? Mami, madaming press doon. Are you forgetting? At saka, hindi lang naman si Daddy ang mapapasama recognizing Tita Alicia's presence. Pati si Tito Tomas. Pagpipestahan pa kayo ng press na magkasama ang dalawang mistresses. Why does this have to be so complicated? It's a simple bisita. Because, komplikado ang sitwasyon natin. Ay, basta, pupunta ako. Ma, don't. Don't worry, Rosa Camila. Sasabihin ko kay Charlie na mamaya pupunta ka doon. Pero Daddy, marami pa siyang gagawin. At ikaw, ano naman ang tatrabahuin mo? Wala. Mamaya, Rosa Camila, take the whole night off. Doon ka kay Charlie. Makapaghihintay ang trabaho mo. Sure. Senator? Mauna na kayo. I'll meet you there. Senator, di po ba may meeting ako doon sa tauhan ng Pacific Telecoms? Kay Asturias ko na ibinigay ito. Di po ba akong kausap niya? Ikaw nga. Pero ibinigay mo kay Dindo ang trabahong ito. Emil, pag sa'yo ko inuutos, dapat ikaw ang gagawa. Hindi mga tauhan mo. Umaasenso ka na ata ngayon, Emil. Bakit? Si Don Emil ka na ba ngayon? Don Dones? Thank you po. Just put that down, ha? Put it up. Oh, Pantelo, napaaga ka yata. Oo nga, Miss Alicia. Dinaramdam ko, napaaga akong schedule. Pero darating na ako si Senator after 10 minutes. Abe, alas 4, sabi ninyo eh. Alas 3 pa lang, wala pa si Angie. Pasensya na ho kayo, ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Edward. Pamilo, narito na si Senator Leandro. Okay, 10-4. Miss Alicia. Eh, paano si Charlie walang kasama? Wala pa nga si Angie. Dito na lang ho ako. Sige, I'll go first ha, darling. Lolo, where are you going? Susunduin ko lang si Daddy Leandro, okay? Opo. Sige, you lie down lang, ha? Baba mo yun dyan. Sige, Papi lang. Bahala ka na dyan. Sige po. Iho, naku, ang cute-cute mo. Laki-laki na. Nakakahiya. Napilitan ako mag-cancel ng isang appointment na kahapon ko lang kinonfirm. Ngayon, kung inabisuhan niyo ako kaagad, di sana hindi ako nakompromiso ng ganito. But Lola, I did call you, kaya lang parati pong busy yung phone niyo. Ha? Lola, okay lang kasi nakapamili na rin naman po ako ng mga pwede nating ibigay kay Charlie. Good. Kung ganon, pwede na tayong dumiretso dun ngayon. Padating na daw po si Senator Montemayor. Katatawag lang ni Carlito. Guada, pakicheck mo ang schedule ni Leandro Montemayor, ha? Gagamitin na naman ako niyan.
Kung paalis na sila sa ospital, doon tayo dadating. Lola, anong masama kung ngayon tayo pumunta doon? Alam mo, pupunta lang ako doon dahil gusto kong makita yung apo ko, si Charlie. Pero hindi ako magpapagamit dyan sa Montemayor na yan, na gusto iparada ako sa harap ng mga TV cameras. Hombre, por Diyos, hindi tayo Montemayor, nasabik sa publicity. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Senator, nakakumpain po pala ang apo ninyo dito. Ano po ba nangyari? Well, alam mo naman ang mga batang maliliit pa, masyado pang malilikot. Takbo ng takbo. Awang-awa nga yung anak kong si Ernestina dahil nakita niya nahulog si Charlie. Gusto sana niyang dumalaw, kaya lang hindi niya makayang makakita ng batang may sakit. Kanina po may kasabay po akong may dalang bulaklak at prutas. Galing po yata kay Mr. Tomas Locsin. Well, anybody who wants to visit my grandson is most welcome. Excuse me po, but the senator has to go. Sir, let's go po. Thank you po, Senator. Lolo, this is from Daddy Carlito. Oh, it's very nice. Why don't you draw a picture of Lola Romina and then I'll give it to her? Lola Romina likes my picture. Yes, very much. Very much. Lola Romina will come here. Yes, later. She will be coming over. Where's my Lola, Alicia? Oh, she went out for a while, Charles. Hindi ako si Charles. Ako si Charlie. See? Charlie. Not Charles. Yes, I'm sorry. Ito pala yung pinadala ni Tomas Locsin, kasama ng bouquet of flowers. Ito ba? What a cheapskate. Itapon na sa basura yan. Okay. Lolo, sayang naman ang mga fruits. Hindi bale, we'll buy some more. Tumakas daw ako sa bahay habang wala si Ernestina. Bawal din ako nagpunta dito. Ibig mo sabihin, pati ikaw hindi mo pwede makita ang sarili mong anak? Hayaan mo naman. Ako naman magbabantay sa bata mamayang gabi. Ako, Angie, uuwi na ako. Ikaw na lang pumanik doon. Ikaw nga pwede pumasok eh. Ma, paano pag naghanap si Charlie ng isa sa atin? Anong gusto mong gawin ko? Pagbantay ako sa labas ng kwarto na parang meron hanggang tumabas si Iluminada. Sarili kong apo hindi ko makita. Yung man lang ako ipagtanggol, no? Man naman ako pa si Nisi. Ito naman si Alicia, tumakas lang nga yan eh. Oh, Carlito. Mabuti naman at nadadalaw mo ang anak mo. I'm glad. Salamat to. Ginawa ko lang itong mga laruan na pinabibigay ni Lester, tapos mauna na rin ako. Baka mamaya lang ako tapos ng trabaho bumisita. Ang lola mo, hindi ba dadalawin si Charlie? Sabihin mo sa kanyang namimiss na siya ng apo niya sa tukod. Baka bukas na lang siya dumalaw dahil kakauwi lang niya galing sa San Dionisio. Mauna na ako. Sige. Ano naman ang ginagawa ng pinsan ni Alicia dito? Ang usapan, si Alicia lang ang bawal. Ang mga kamag-anak niya ay hindi. Ano oras tayo aalis? Gusto mo mauna ka na? I'm staying for another hour. Go! Oh, hindi. Dito na rin ako. Dito nga, Angie. Kaya, bigyan mo ako ng konyak. Wala ko ritong konyak. Hindi mo pwede sa ospital yun. Kasi akin, hanap mo ako sa labas. Dextrose lang ang lanting mo. Dali. Di po ba kayo si... Security, huwag kang magpapalapit ng kahit sinong tao dito, especially ang press na yan. Hi! Nakita ko mga security ni Leandro eh. Kaya alam kong nandito ka. Salamat sa pagdalaw mo, pero hindi tayo makakalapit doon. Ay, naku.
I am sure si Iluminadang yan, yung balyenang yan, she will do anything to irritate me. Ang anak ko nga si Amanda eh. Ayaw nga niyang pumunta ko rito. Nagpungit lang nga ako. Hindi ko nga alam kung yung mga anak kong yan, enemies ko o friends. Hindi naman siguro kalaban. Baka meron na lang silang sariling pag-iisip nila. Alam mo na. Why? Did I do anything wrong to them? Why are they going to treat me like this? Ay, nako. Ewan. Nasaan si Charina? Kanina pa ako tawag sa kanyang cell. Naka-off ang kanyang line. I think she just stepped out for a while. Shopping, perhaps? How could she think of herself when we're so busy in the middle of the campaign of Daddy? No, she didn't go shopping. Walang tumatawa sa credit cards ko. So where is she? Wait a minute, you mean to say she doesn't have credit cards of her own? Amanda, sa aming mag-asawa na lang yun. And don't change the subject. Nasaan ang ina mo? She didn't say. She didn't say? Or you don't want to say where she is? She just said nalalabas siya. Lalabas? Malaki ang labas. Be more specific. Teka, pinagtataguan niyo ba ako mag-ina? Ha? It seems like it, Daddy. Okay. You wanna know where she is? I'll tell you where she is. Pumunta siya sa ospital kung saan nandun ang apo ni Tita Alicia kay Rosa Camila. Apo ni Leandro. Binisita niya si Leandro. Awang-awa ako dun sa bata. Dapat siguro hindi na lang ako nagpunta dito dahil nagdurugo ang puso ko kapag nakakakita ako ng batang may sakit. Pero dahil sa natutunan ko na rin mahalin ang apo ni Leandro, kaya pinilit ko na rin ang sarili ko. Napakabait niyo po pala talaga. Apo siya ni Leandro, kaya kikilalanin ko rin siya. O sige ha, dyan muna kayo at sisilipin ko lang yung bata. Leandro? Leandro, mauna ka na para maasikaso mo na yung dapat asikasuhin mo at makapagpahinga ka na tuloy. Isama mo na si Elena at Asturias. Dito na muna ako. Ako na magbabantay kay Charlie habang wala ka. Ikaw magbabantay sa bata? Oh. Are you sure? Sige na. Mauna ka na, ha? Himala. Nagpaiwan si Iluminada sa kwarto ni Charlie. Alam mo talaga yung balyenang yan? Ini-irritate niya ako. Halika, gusto mo sugurin natin? Huwag na lang, baka magising yung bata sa sigawan natin. Alicia, nagbago ka na. Well, I better go. Hahanapin ako ni Tomas. Pinatay kong cellphone ko eh. Sige. Okay, thanks. Okay. Ay, Mami, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba papagalitan ni Mr. Locsin? Isa ka pa! How did you know we were here? Ayoko kami papasukin doon sa loob eh. Buti nga lumabas si Angie at sinabi nandito raw kayo. So ayaw din kayo papasukin, ha? Teka nga. Bakit kayo magkasama? Hindi ko namin mahagilap si Rosa Camila eh. Para namang gusto kong makausap. Kaya nagsabay na lang kami nagpunta dito. Tita Alicia, bakit? Anong ginagawa niyo rito? Huwag niyo sabihin hindi kayo pwede pumasok sa kwarto ng apo niyo. Wala. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Rosa Camila, anong oras ka babalik bukas? Hindi ko alam bakit may time card ba ako dito. Ito yung mga hindi niyo naisali ng mga achievements ni Daddy. Bukas na yan. Baka naman gusto mong hintayin pa natin si Daddy para malaman mong pinayagan niya akong umalis ng maaga. Ay. Sige, mauna ka na.
Lumen! Bakit po? Wala ba akong mauutusan driver? Eh, mami, pinag-utos po lahat si Ernestine eh. Sige, huwag na lang, salamat. Eh, bakit po ba? May nagtanggal ng hangin ng gulong ko eh. Pasensya na po, no visitors allowed. Anong no visitors? Hindi ako bisita. Ako ang ama ng bata. Sino nagutos yan? Si Senator Montemayor po. Eh magkasama kami dyan kanina, wala naman siya nabanggit sa akin Papasukin niyo ba ako? Magkakagulo tayo dito. Pwede ako magtawag ng press niya para betara to. Tita Iluminada. Tita Iluminada. Gabi na po. Umuwi na po kayo. Ganito. Gabi na ba? Ako, nakatulog ako sa pagbabantay sa anak mo. Sino po yung mga bisitang di nakapasok? Ay, nasa baba si Rafael, si Lucinda, at saka si Alicia. Ewan ko kung nandun pa si Sharina. Pwede niyong patawag. Pakisabi na utos ko. Okay. Sige. Sigurado ka bang gusto mo maiwang magbantay dito? Kung okay lang po sa inyo, Tita Angie, kasi kailangan niyo rin pahinga. Sige na, Alicia. Umuwi na tayo. Wala tayong dalang damit. Paalam tayo. Bye, baby. Babay na, anak, ha? Oh, ayaw. Bye-bye. Ayaw ko halit tatampo. Mauna na rin ako siguro. Okay ka lang, Carlito? Oo naman. Salamat sa pagbisita mo. Walang anuman. Pare, salamat din Pagka inalas ka ng mga security, tawagan mo na lang ako. O kaya sabihin mo na ako yung nagpupunta sa'yo. Tsaka si Rosa Camila nga pala. Hindi mo ba antayin? Tumawag siya eh. Ang sabi niya, hindi na raw siya makakapunta. Paano? Sige. Sige. Evening. Saan ka galing? Pinuntahan ko si Alicia sa ospital. Si Alicia. Si Alicia ang binisita mo o si Leandro? Hindi nga kami nagkita eh. Hindi ako pinapasok. Tito Tomas! This is for leaving Ano ka ba? without asking my permission. Tito Tomas, tama na! That is because I don't trust you.